What will happen after the show? Sa inyong dalawa. Agad-agad. First answer, secret. Hindi, pero yun nga, sinabi ko kasi sa kanya din kanina na definitely after TRMD, hindi doon nagtatapos yung master. Oo, yung kami ngayon pa lang, hindi pa nagtatapos yung TRMD, gumagawa na kami ng mga plano kung ano yung kung ano yung mga plans namin for August, for September. Ayan. So, we're really thinking about the fans and na, alam mo yun, yung ayaw namin masanay sila na OA na sa Hopia. So, ayun, nag-iisip kami ng mga bagay na sigurado kaming ikakatuwanan. Oo, at mapapasaya sila. First impression, each other. Ay, nasagot ko to. Alam mo kung ano yung sagot ko? May nakita ko nga yata yun, na weird. Na, actually, ganun din eh. Sabi ko, yung sa utak ko okay to si Glyza. Weird. Malakas ang dating. At saka, ano yun? Parang, weird, malakas ang dating. Tsaka may lalim. I think we're gonna get along. Connection. Yun yun. Pero yung pinaka-importante dun yung weird. Weird nasabi ko rin din kanina sa kanya na ang common qualities ng mga nagiging friends ko sa showbiz, may pagka-weird talaga. May pagkasira ulo, ganyan, yung walang pakialam. So ano yung mga favorite romantic scenes niyo sa show? Ako personally, gusto ko talaga yung lipstick, yung bathroom scene. Yung first scene namin ni Jade sa yung may lipstick up. Medyo parang nasa kapaan stage pa tayo nun. Pero I think nag-work yung nangangapa pa kami bilang actors dun sa scene namin dun. Oo, parang nakatulong na rin siya dun sa emotions ng eksena. Kasi kahit doon parang yung feelings ng scene is nangangapa din kami kung bakit ganun yung feelings namin. So, nakatulong din siya. Ako naman, kung may major kapa scene, yun yung nasa rooftop tayo. Ay, actually, isa rin yun. Ako, first day ko yun. And first day namin working together. Tapos first day, no? Tapos ganun agad. Tapos pagkatapos ng eksena na yun, kasi umiiyak na kami and everything, pagkatapos ng eksena na yun, nandun pa rin yung emotions. And nandun pa rin kami sa rooftop. Tapos parang, nag-hot na kami. Tapos before... Ganito pala, ako naman inisip ko, ganito pala dito. Tsaka before the take, parang may tinginan pa tayo na, kaya ready. Oo, parang, ano ba yun? Nag-ano pa lang reading pa lang. Parang, medyo kumakabit-kabit na, ganyan-ganyan. Tapos parang in the middle of the scene, may papasok sa utak mo na, shooting kami. Nako. Hindi, dapat bumalik ka sa character mo. Oo, minsan kasi parang, ganito kasi Althea, ganyan-ganyan. Ay, si Glyza. No! Ay, Althea. Kasi minsan, nangyayari talaga naman yun. Pero yun yung talagang trabaho mo as an actor na i-avoid. Huwag mo talagang makita kung ano yung nangyayari yung, may mga camera. Kanino focus? Ano kaya yung, di ba yung parang, wala akong ilaw. Di ba yung mga gano'n, dapat yun yung hindi mo papansin. Pero grabe yung eksena. Masaya. Do you consider that na yun na rin yung most difficult scene o meron pang iba? Isa sa mga difficult scenes yung yung sa hallway scene. No, yung break-up na pumunta ka sa... Tapos sinasabi mo, hindi ko talaga kaya. Actually, parehas lang tayo Tapos di ba, may mga cuts pa. Kasi pa naman ako, kumaga parang kapag kina-cut, tapos pinapahold emotions, medyo nagsustruggle ako doon na... Minsan kasi parang, kunwari, kung out of focus or mali yung ilaw or something like that, biglang cut, tapos itutuloy. Umiiyak ako pareho. Yung nanggaling ka na sa... Tapos cut. Tapos, okay, ituloy natin. Nandun na siya sa yung parang saan kukunin to? Mas importante talaga sa akin yung pamilya ko.
So ako yung kailangan ko yung sakripisyo. Ako talaga, cut! Hold emotion! Yung... Gumagano na talaga ako sa kanya. Yung ginagawa namin, kasi parang, ito yung doorway. Tapos ito siya, tapos ito ako. Tapos, nakahawak ako sa doorway, tapos nakahawak na din siya. Tapos maya kami na yung nakaganon. Tapos parang nagtititigan na kami pa. Huwag kang bibitaw. Actually, ang nasa isip ko nun talaga yung, huwag mo akong iiwan. Both, Pero pagkatapos ng eksena na yun, parang, tulad. Liza, sorry, nahirapan ako. Yung parang feeling ko, I'm sorry, I failed you. Tapos pagkatapos, parang, alam mo ba yung song na ganito? Sinabi sa akin. Nag-share na kami ng mga songs na parang na-connect kami. Kasi parehas kaming connected sa music. Okay to. Oo nga, no, nakalimutan kong makinig ng music. Parang na-remind tuloy ako. Yung of course may awkwardness, di ba, before? May awkwardness pa rin ba? And paano nyo hinahandle yung awkwardness sa isa't isa? Siguro yung awkwardness, kapag na-realize mo na may mga tao pa rin na nakatingin sa'yo, na nanonood sa'yo, kapag may eksena kayo na, na sweet. Like, ewan ko, nung time na nasa, Willa's house tayo, tapos merong scene na kikis kita sa cheeks, kikis kita sa nose. Yun! Talagang, tapos yung mga tao, tapos yung ganun talaga. Cheek, other cheek, diba? Parang, forehead, nose. Naku, palapit na! Whoop! Chin! beses pa, diba? Oo. Hindi siya isang beses lang. Hindi siya one take. Naka-4 o 5 mga apat na take. Tapos, so parang, no. sign of the cross, Aldea? Tapos mapapatingin ka na lang sa other side. Mga tao na naman pala. Pero between us, parang hindi naman na. Physically or even emotionally, parang wala namang awkwardness. Hindi, wala na. Ako, if ever may awkwardness man lang, it's, eksena, tapos parang, Rian, tara na, wait lang, magmamouthwash muna ako. Yung mga gano'n, kung alam kong magkalapit talaga kami, wait lang, magmamouthwash muna ako, or magpapabango muna ako, or something like that. And, tara na, Rian, ngayon na. Tapos, okay po. Painom ng tubig. Yung parang kahit gano'n. Tapos sasabihin na pa yun na, amoy isda ako. So sasabihin ko parang, Liza. Parang ako okay lang, ano? Yung pag magsa-starting, yung habang binablocking kami, Liza, kumain ako ng tuna. Okay. Liza, sorry talaga, nagkape ako. Naihiyang-hiya talaga ako kasi alam kong magkaganon kami. Yun lang. Pero yung difference with a male, of course, leading man compared sa kapag kayong dalawa? Mas madali ba mag-adjust kasi parehong babae? Ako feeling ko yung difference para sa akin nagkagaling ng sa muscle memory. Dahil may certain feeling yung pag niyakap ka. Iba talaga ang soft. Oo. Nipis. Ganun lang. Na-feel mo, kasi I've talked about this na before na nanggaling ako sa yung first date na yung rooftop song. Doon ko siya first na-realize na parang, kasi sabi ko, walang pinagkaiba yan. Kaya yan, ganun. Tapos, kasi nung time na yun, hindi naman tayo nag-hug ng, diba? First hug din natin yun eh. Sa loob ng eksena yung first hug namin. So, nung nag-hug na kami, ang nipis ni Glyza. Parang, yun lang, parang nasa muscle memory, pero yung feeling pa rin, pareho naman din. Kasi parang, yung pag, alam mo yun, yung pag nag-hug ka, tapos may ibig sabihin, nakukuha mo na rin yun sa body language eh. Yun pareho lang eh. Yung feeling mo lang, yung parang walang bigat yung arm or whatever. Yun, muscle memory lang talaga siya. Pero
Other than that, wala. Kung kayo yung masusunod sa characters niya, saka sa story, ano yung mga changes na minus MTRCB kung ano man? Kiss? Hindi, minus MTRCB talaga. Yun talaga yun. Ako, ewan ko lang kung okay sa'yo. Pero ako, kung ako yung in charge, nalagyan ko talaga ng kissing scene. Oo. Kasi, natural yun eh. Tsaka, ako parang kung sa lalaki nga, nakikipag-kiss ako, bakit hindi mo sa babae? Di ba? Parang, alam kong safe ako. Kumbaga, wala akong kahit anong pag-aalinlangan. Tapos, siguro mas maraming build up ng sweet moments. Kasi, first week natin, okay, dami. Second week, tapos na biglang nawala. Tapos, ngayon parang ang tagal din natin hindi nagkasama sa scenes or kung meron man, parang lagi tayo nag-aaway. Lately, So, ayun, parang nakakamiss lang din yung mga light moments. Parang feeling ko, maglalagay ako na, para bang may rule. Maximum number of fighting days. Kung lumampas na yan, mali na kayo. Bawal. Hindi na pwede mag-fight after 3 days of fighting. Bawal na. Kasi ilang fights yun. Kasi kahit ako parang minsan alam namin nag-aaway talaga yung mga characters namin. Kasi hindi na kami nagkikita sa taping. Yung mga eksena ko, kasama na lahat ng ibang characters. So, nasa ibang location ako. Ikaw nasa ibang location ka. Tapos pag nagkikita kami ulit, parang, uy, oo nga pala. Oo nga pala, no? Tagal kasi natin nag-aaway. Like, nung recent taping natin, ang eksena lang yata natin, pinuntahan kita, pero hindi pa yata tayo nagka-eksena. Nakatanaw lang ako from afar. Oo, hindi pa kita nakita. Oo. Hindi pa yun. Gusto ko sanang sumigaw ng, Jade! Hello, nandito lang. Hi! Althea. It's me, Althea. Hindi naman pwede kasi nakalagay sa script. Hindi siya makikita ni Jade. Naalis si Althea. Okay. Yes. So, anong natutunan niyo sa mga characters niyo? That's very challenging question. Sobrang challenging na. Well, kasi yung character ni Althea, talaga, ang complex na eh. From the very beginning naman, siguro isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa character ko, hindi siya takot sabihin kung anong nararamdaman niya. Kasi, in a way ako, nahihirapan akong i-express yung nararamdaman ko. Or parang, kapag ini-explain ko yung sarili ko, nahihirapan ako. So, si Althea, very direct to the point siya. Kapag may gusto siyang sabihin sa isang tao, sinasabi niya kaagad. Wala siyang paligoy-ligoy. So, yun, isa sa mga bagay na gusto kong matutunan from her. At kung meron man akong natutunan from the character, ibang klase rin kasi yung challenges na dumating sa kanya. Relentless talaga siya eh. To the point na okay lang mapaliw ako basta makuha ko yung gusto ko o makasama ko yung mga taong mahal ko. Ganun siya. Paglalaban talaga niya, di ba? Althea versus Oscar, tsaka Tommy, isang ka pa. Kung ako rin Althea versus power, Althea versus money, Althea versus forces of nature. Forces of nature. Ewan ko, pero relentless talaga siya. Ayun. Ikaw? Ako, it's always a challenge for me kasi yung mga characters ko, ako pag may sinasalihan ako ng project, yung requirement ko kasi lagi hindi ko masyadong katulad yung character ko. Kasi feeling ko mas marami akong matututunan pag gano'n. Kung lesbian kayo, pwede bang maging kayo? Bakit naman hindi? Ba't naman hindi? Tinatanong pa ba yun? Feeling ko naman kasi we naturally get along eh. No? So,
Guys, get it? Yeah. Alam niyo na yun. No more hope na for you guys. First of all, I just want to thank GMA for putting up the Vlogger Style Camp. Yeah. Kasi napakagandang experience nun para sa amin. Kahit hindi naman kami mahilig talaga makipag-compete. We were happy to have the experience, to be creative, to exercise that, at saka to meet new people and collaborate. Yes. And isa sa mga factors din na masaya tungkol dito sa project na to, na-engage yung mga fans. Yes. Na-engage yung mga supporters ng TRMD. And sobrang nakakagulat yung support na natatanggap namin ngayon. Lalo na nung nalaman namin yung amount ng votes na nakuha namin. So, thank you for making this possible. GMA, thank you for starting this conversation with us and our fans, and for strengthening our relationship. Thank you. Thank you. Hi guys! We just want to thank all of the fans na sobrang tiyaga na mag-vote para sa Team Rastro. Yes. Napaka-laki ng lamang natin. Thank you so much. Sobra kayo. Sana nakakatulong naman kayo paminsan. Oo, salamat sa puyat at saka sa cramps sa kamay. Worth it naman lahat ng pagod nyo dahil ito, bukod sa nakamit namin ang tagumpay. Wow! Natin pala ang tagumpay. For sure, hindi lang dito nagtatapos to. Marami pang mga magagandang mangyayari. And gusto namin ibalik yun sa inyo, yung suporta na binibigay nyo sa amin. At huwag kayong magsawang manood ng TRMD kahit na hanggang 3 weeks na lang kami. For sure, after that, meron kayong mga makikita pa na ikakatuwa nyo. We really, really appreciate all of the support that you give us. Kami yung naghahawak ng mga award na ito, pero this is really 100% completely yours. Kasi kayo po yung gumawa nito, kayo po yung bumoto, at saka alam mo yun, yung nag-close yung voting at nung nag-open ulit, nag-vote pa kayo ulit. So, we really, really appreciate the support and effort you give us. Thank you so much. And anything else that we get in the future, we always get it because of you. So, cheers. Thank you so much. Thank you so much to all of you. Maraming salamat. It's all yours. Thank you. Yours.